Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin 10 minuto po makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host
ang Wonder Woman ng public service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Kumusta na po tayo? Kumusta po sa lahat nating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao? Kumusta po tayo ngayong araw na ito ng Martes? Ikapito na tayo sa buwan ng Abril. It's April 7, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon sa ating pong pagbibigay pa rin po tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Uy, meron lang tayong gustong bigyang diin ha sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa public service po ng DZRH sa pamamagitan ng Operation Tulong. Meron po kasing fake news na lumabas na dun sa mga mga tulong na ating pong pinagkakaloob, yan po ay posted. Pinapayuhan po natin ang lahat ang publiko laban po sa mapanlinlang na post na ito na nagsasabing may loan o financial assistance na iniaalok po ang DZRH. So nililinaw po na hindi nagbibigay ng loan o kaya po pautang ang DZRH, Fake news po 'yan. Hindi po 'yan hindi kami direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan po ng mga individual, text message, chat o social media pages. Siguro sabi sa RHTV, pakita yung sa fake news para nang sa ganun makita ng ating mga kababayan, So fake news po 'yan. Hindi po nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH at hindi po ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan po ng mga individual o kaya po text message, chat o kaya social media pages. Tayo na po ang nagsasabi noon. Bilang head po ng DZRH Operation Tulong, yung pong anumang lehitimong tulong mula po sa amin sa DZRH ay ginagawa po namin yan sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong, So yan po yun. At katuwang po ang ating mga donor. Ayan, alam niyo naman yan doon sa ating programang 10 to 11, DZRH Operation Tulong po yan at sa pamamagitan ng ating mga partner. So nakikita nyo naman po, So tayo po ay nagre-refer doon po sa ating mga partner organization kung kinakailangan sa napakaraming mga donor at partners at maging sa iba't ibang kinaukulang ahensya po ng gobyerno. Tayo po ay nagre-refer. Pero di po tayo nagpapautang ng cash. Para po sa tamang impormasyon, kayo po ay aming ini-encourage, Kayo po ay aming inihikayat, lalong-lalo na ang ating listeners, yung ating mga viewers. Makinig po kayo sa DZRH. Sa radyo po ay nasa 666 kHz po tayo. Kaya po manood po kayo sa DZRH TV. And then siguro bisitahin niyo po yung ating mga official website. Yan po yung www.dzrh.com.ph at sundan po yung ating mga official na social media platforms. Yung YouTube at DZRH News Television, Facebook at DZRH News at DZRH TV. So yan po yun. Oo, ating agad-agad pinagbigay alam yan. Maraming salamat kay Sherwin Alfaro at maging kay sa ating kasamang si Miss Rita Salonga. Thank you. At sa ating management agad na itinama po yan. Ako grabe. Pero yung Holy Week yun tumambad sa amin .
So wala pong ganun. Meron pong mga nagpupunta, sinisikap po natin sa abot na ating makakaya sa tulong ng ating mga donor at ng mga partners na matugunan yung pangailangan at syempre yung referral na rin hindi lang po sa national government kundi maging sa mga local government units. Ayan, so salamat po sa isabihin nyo po dun sa iba, wala pong ganun, no? Kasi marami po nagpupunta sa amin. So wala po kaming ganung serbisyo ang magpautang ng cash. Tayo po'y tumutulong sa abot ng ating makakaya at again sa pamamagitan po ng ating mga regular donors at yung talagang may mga mabubuting kalooban na nagdo-donate dun sa pangangailangan po ng mga nananawagan on air na mga pasyente po natin. Okay? Yun po. Salamat po. Mga kaibigan, standby lang po tayo. Mag-monitor muna tayo ng ating mga lansangan. Ngayon po ay Tuesday. Kumustahin muna natin ang mga lansangan sa Metro Manila. At merong mga huling bugso yata na mga nagsisibalik galing ng mga probinsya. Actually, kahapon meron tayong mga na-monitor na area na diba, mga nagsisiuwi pa lamang. Okay, kumustahin natin muna. Mag-situationer muna tayo para sa ating mga motorista. Anong mga lansangan ang minomonitor ngayon ng MMDA Metro Base? Kumustahin natin mula kay Sir Joel Wahe. Sir Joel, magandang mainit na hapon sa inyo dyan sa MMDA Metro Base. Opo, magandang hapon din sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZR. Kumusta ang ating mga lansangan, Sir Joel? Sa oras na ito, meron ba bang mga huling bugso ng mga nagsisiuwi? Sa ngayon naman po, yung nakikita natin sa may EDSA, itong southbound lane ng EDSA, maluwag naman. Kung magagaling ng Balintawak, tuloy-tuloy pa yan, patungo ng Kaingin hanggang dyan sa may Muñoz, maging dyan sa West Avenue, walang problema, mabilis po, patungo ng Quezon Avenue hanggang Timog Avenue. Maluwag din sa Kamuning, patungo ng Aurora Boulevard. Maging dyan sa may Santolan, wala naman tayo nakikita ng anumang pagbabagal hanggang makarating ng Ortigas. Pero yung pag-akyat sa may Ortigas flyover, bahagyang bumabagal, moderate lang naman yan hanggang dyan lang po sa may Show Boulevard. Dahil mabilis pa rin dyan sa may Boni, patungo ng Guadalupe, hanggang dito sa may Makati area, maluwag po. Dyan sa Magallanes, maluwag din po, patungo sa Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard. Maging yung kabilang panig, tuloy-tuloy po yan, Rojas Boulevard, patungo dyan sa may Taft, sa may Magallanes, Pasay Road. Wala pa po tayong problema. Maging sa Ayala Avenue, light traffic patungo ng Kalayaan Avenue hanggang sa Guadalupe. Babagal naman yan pagdating dyan sa may Reliance Street, Pioneer Street. Moderate to slow moving naman yung nararanasan dyan. Hanggang dito po yan sa may Guadix Drive. Pero luluwag sa may Ortigas hanggang White Plains Avenue. Sa Santolan na uli, bahagyang babagal. Moderate lang po yan hanggang dyan sa may Aurora Boulevard. Muling luluwag sa Camias patungo ng East Avenue hanggang Quezon Avenue. Tuloy-tuloy din yung usad magmula dyan sa may North Avenue patungo ng Congressional, Oliveros hanggang makarating pa uli ng Balintawak. Opo. Yan po muna. Yung monitoring nyo, Sir Joel, yung mga papasok ng EDSA from mga expressways natin, kumusta? Hindi naman, okay naman. Sa oras na to, ma'am, wala pa tayo nakikitang anumang pagbibigat. Pero nung yun naitala ninyo ng mga Saturday, Sundays, ganyan, until Monday, kahapon, may bugso ba? May dagsa ba? Sorry. Dagsa hindi po ganun, ma'am, tulad ng dati po. Opo. Talagang laki ng epekto ng taas ng singil ng gasolina, Sasagot ko, baka dahil na rin po doon. Pero yung mga buses, I think punuan naman, yung mga talagang pabalik. Itong mga uwian. Opo, hindi rin po ganun, ma'am, kabigat at wala naman sa atin tayo natanggap na tawag ng mga na-stranded o nahirapan kumakay. O kaya mga nasiraan na napakarami, wala naman. Opo, meron pong mga mangilan-ngilan, ma'am, na may mga nasisiraan pero mga mild lang naman po at na-assist naman po agad ng ating mga traffic enforcers. So ngayon wala naman tayong mga reported accidents, sa Metro Manila. Opo, as of na wala pa, ma'am po. Ayan, maraming salamat. Ingat kayo sa init, Sir Joel, ha? Maraming salamat din po sa inyo. Pag lumalabas kayo, pag galing sa office, syempre pag sa office malamig, pag labas, mainit. Masakit sa ulo po. Lalo na sa ating mga traffic enforcer, iniingatan niyo ba ating mga traffic enforcer pagdating sa init? Opo. Dapat may supply ng tubig. Diba? Salamat, Sir Joel. Salamat po, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat, Sir Joel Wahe mula sa MMDA Metro Base. Luwag nga. Medyo, nga. Lalong-lalo ni magaling norte. Teka lang, si Arch, hindi na ba nandyan? Okay.
Okay, so yan po ang sitwasyon ng traffic flow sa mga lansangan natin sa Metro Manila. Sandali, meron lamang tayong mahalagang report, bigyang daan natin ha. Meron daw pong 2 hold-upper sa Road 10, dyan po sa may Tondo, Manila. Arestado! Pagkatapos ng krimen. Wow, galing ng mga pulis ha. Alamin natin ng detalye niyan, RH29 Boy Gonzales, Kuya Boy G. Ate May, yan yung nag-viral na hinold up yung babaeng rider sa Road 10. Kanina madaling araw nangyari. Oo. At mabilis na naaresto ng mga tauhan ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon ng Manila Police District 601. Ang 2 suspect, ilang oras lamang matapos hold upin ang isang babaeng rider sa Road 10. Kinilala ang mga suspect na sina Elias Moymoy, 26 anyos, at Elias Tagyab, 37, kapwa residente ng Barangay 123. Na-aresto ang mga ito sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad sa programang Talk to the People ng Manila Public Information Office. Personal na iniharap ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga suspects sa publiko. Naiiyak pa sa takot yung nang umarap yung biktima. Oo. Na taga... Yung biktima ay yung girl, tama ba? Yung nasa tabi ni Yorme, Isko? Oo. At talagang may trauma yung biktima. Talagang natakot talaga siya. Ayon sa kanya, naganap yung pang-hold up bandang 3:00 ng madaling araw. Habang siya nakamotor sa Pier 6, Road 10. Naku alam natin yung lugar nila na yan, Kuya Boy G ha. Tinutukan siya ng patalim at sa pilitang kinuha kanyang cellphone at pera. At pinayuan naman ni Yorme ang biktima na ituloy yung pagsampa ng kaso laban sa mga suspect upang mapanagot ang mga ito at maiwasan makapambiktima pa ng iba. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na patuloy nilang paigtingin ang kanilang operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente ng lungsod ng Maynila. Matagal lang wala ng insidente atin medyo sa Road 10. Pero meron uling... Kasi natatandaan mo noon, Kuya Boy G, sabi ko sa iyo, di ba, yung mobile kusina mismo ng yung ating logistic partner, mag-isa lang kasi siya that time, dumaan dyan. Tapos, di ba, pagka yung traffic light, nag-stop ba? Diyan ka haharangin, aakyatin ka. Alam mo, nagkahiwa-hiwa yung kamay nung ang dala nila ay yung anong tawag nito? Yung kanilang pinipilit, buti na itaas yung mismong salamin, 'di ba, nung sasakyan. Kung hindi, pagdating dito, duguan yung kamay nung ating partner. Kaya grabe. Hindi pa rin matigil. Kaya yung para lang maka-hold up. Oo, dati na kasi yan, nawala na. Pero meron namang naglakas loob yung dalawa na nang hold up. Pabuti na lamang, nakuha na siya ng video ng isang nakasakay sa truck. Oo, so yan dalawa yung na yan, suspect na yan. Yung dalawang suspect yan yung na-aresto ng mga otoridad. Hindi kayo uubra kay Yorme Isko ngayon, pagka ganyan. Talagang kanina ang babata niya na. Oo, talagang yun din Kuya Boy G, mga bata din yung dumadali. Ayun, may cutter sila. Pero meron yan ang paggamit nila tsaka panakot nila yan. Sasaksakit pa nga rin babae kanina, mabuti na lamang kinuha na lang yung gamit ng babae. Pero ang kagandahan at na-arrest naman agad. Kaya dapat Kuya Boy G, sabihin ng Yorme Isko, yung mga pulis ng Maynila, maging alerto sa mga estudyante ngayon, yung mga nasa universidad. Dami dyan. Lalo na ngayon ay dapat paigtingin na talaga. Kasi nung sa Road 10, lagi naman nababantayan ng mga pulis dahil sa yung issue yan sa Road 10 napunta pa nga sila, marami na nakialam dahil marami nangyayari nga. Pero nawala na, nabalik na lang uli kanina madaling araw. Yan na ba yung mga sinasabi, Kuya Boy G, pinangangambahan ng iba na krimen ng kahirapan? Sana naman hindi Yan din yung isa sa mga pinag-aaralan din ng mga pulis na nakakausap ko. Siyempre kapag daw lumuluba yung kahirapan na maraming nag-iisip na masama. Sabi nga ng mga pulis, wag silang mag-isip na masama. Maghanap buhay sila. Kasi pagka nag-isip sila na masama, nahuli sila,
lalong mapapariwara ang kanilang buhay pagka nahuli Tsaka Kuyang Boy G, basta panindigan lang ni Secretary Remulla, 'di ba? Yung pag-emphasize doon sa mga ordinansa na may curfew, tapos yung mga kabataan dapat, 'di ba, wala na sa kalsada ng 10 o'clock kahit sino pa man. Sa bahay na. Oo, tsaka yung mga mga street dweller, ay may nakikita tayo na dadaanan ng mga barangay, grabe inuman sa labas at mga nakahubad pa. Grabe yan. Sana lang. Nagutos yung DILG. Mukhang i-implement na yan. Ay, oo. I-implement naman dito sa Maynila yan ng ilang station commander. Hindi, kahit si Yorme, di ba, nanguhuli ng ganyan sa gabi? Naka-live pa. Tapos naabangan pa siya. Namomonitor siya. Minsan minsan gabi, lumalabas siya, nagpupunta sa pinauwi yung mga bata. Kaya nga, hinuhuli talaga pag nakikita ko yun eh. Siguro unti-unti may madidisiplina na yung mga bata. Lalo na ngayon, iniigpitan nyo na ipatupad ng mga otoridad, yung mga ordinansa. Yung police at barangay, pag nagtulungan, sabi nga nila, ay magiging maganda. Sana lang yung barangay talagang sana lang. Naku, meron tayong mga dadadaanan, di ba, Kuya Boy G, ang barangay wala pakialam. Di ba? Dami yan. Sana lang. Sabi naman ni Secretary John Vic na marinig ko pag ang barangay may problema, pwede naman kasuhan ng administrative yung barangay official. Kaya nga, dapat unahin yung mga nasa barangay kasi yung mga yan ang walang disiplina. Oo, tama diba? yan. Meron tayong nadadaanan talaga. Naku, di ko na lang sasabihin na nung barangay, grabe, gabi-gabi, nagiinuman doon sa may barangay hall sa harapan. Pagka nalasing na, ayan na, away na. Oo, calling Pasay City. Parang awa nyo na. Ayan, mainit Ate May, inom ng tubig yung mga kabayan natin dahil matindi yung ngayon na... Kaya Boy G, ang bumbunan mo ang bumbunan. Balik sa'yo Ate May. Maraming salamat Kuya Boy G. Ayan, Boy Gonzales. Yan, buti na lang. Total, napapag-usapan naman na yan Mainit ang panahon, mag-iingat tayo. Pero sabi ko nga, yung direktiba ng DILG ngayon, sa pamamagitan ni Secretary John Vic Remulla. Nakutotohanin mo yan, Secretary John Vic, yung mga nagtatambay, nagiinuman sa kanto. Actually, merong mga ganyan, matitindi, di ba? Oo, tapos yung mga gumagala, gawin nyo po yan kasi meron namang mga, tama kayo, may mga ordinansa, mga barangay. Kaya lang mga barangay di marunong magpatupad yan diba? Yun lang ang nakakalungkot. Samantala mga kaibigan, meron din tayong ihabol na report Sa PINA daw po ipinadala na ng ombudsman doon po sa SALN ni dating House Deputy Secretary General Sophonias Gabonada na nagsilbi ng panahon ni dating Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH5 Val Gonzales. Val? May ipinadala na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isang subpoena dosis tecum kay House Secretary General Attorney Cheloy Belicaria Garapil para isumite ang lahat ng kopya ng Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN ni Deputy Secretary General Sophonias Ponce Gabonada Jr. Sa liham ay binigyan ng Kamara ng 3 araw mula sa pagkakatanggap ng subpoena para magsumite ng malinaw at certified true copies ng lahat ng SALN ni Gabonada mula sa simula ng kanyang panunungkulan sa House of Representatives hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, bahagi ito ng masusing investigasyon ng Ombudsman sa manoy irregularidad kaugnay ng ilang mga infra projects at kailangan ng mga SALN upang matukoy kung may hindi diniklarang paglago ng yaman o financial anomaly. Narito panoorin natin si Assistant Ombudsman Miko Clabano. I think it's suffice to say that medyo naging central siya sa aming investigation and we feel that yung participation niya and hopefully his cooperation in the investigation could take us even further in our investigation. Kaya namin siya sinabina. Although the subpoena pertains only to his SALN, that is a starting point for us. Now, kung willing siya na lumabas at mag-cooperate sa amin, so much the better. And I think it would bode.
Inihingi rin ngayon ng Ombudsman ang isang attestation mula sa records custodian ng Kamara na may opisyal na selyo na magpapatunay ng mga isusumiting dokumento ay tunay na kopya ng orihinal na nasa kanilang pangangalaga. Dahil dito'y nagbabala ang Ombudsman ng hindi pagsunod sa loob ng takdang panahon ay maring mauwi sa pagsasampa ng kasong kriminal maging ng administratibo. Una nang nagbabala si Ombudsman Boying Rimulya kay Secretary General Garapil na ang hindi niya pagsunod sa utos ng Ombudsman na ilabas ang SALN ng mga kongresista at empleyado ng Kamara ay maring mauwi sa usaping legal. Mula rito sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Ayun na, yung binabanggit natin kanina, sabi ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG, bilang na ang oras ng mga tambay, no? Na nagiinuman sa kanto, ayan, lalong-lalo na yung mga kabataang edad 18 pababa na talagang gumagala sa kalsada, sa lansangan, di sa oras ng gabi. Tama po yan, no? At syempre, yung mga paggamit ng video, okay? Ito yung matindi, kahit lampas na alas 10 ng gabi, sige pa video kita, nagiinuman sa kalsada, di ba? So yan yun, ha? Kasi nilunsad daw ni Secretary Rimulya yung tinatawag na Safe Cities Initiative ng Philippine National Police, no, sa Metro Manila para linisin nga po yung mga lansangan. Ay naku, oo nga, para nang sa ganun pagka walang mga ganyan, di less din ang krimen, di ba? So layon yan, higpitan yung pagpapatupad ng mga ordinansa na hindi nga naman pinapatupad talaga at maging yung mga public order laws para matiyak yung ligtas o kaligtasan ng bawat mamamayan. Totoo yan. Sana, no? So, sabi, aarestuhin daw, no? Yung mga tinatawag na rugby boys din, yung mga bata. Ay, totoo naman yan. Nakikita natin sa gabi yan, paggalgala sa malansangan, magkakapartner pa. Na? Dito yan sa Metro Manila, this oras ng gabi. Talaga nakakabahala tayo, nababahala sa ganyan Anyway mga kaibigan, standby lang po ha dahil marami po talagang sa pamagitan po natin ng public service hour. Ayan, mapanood ninyo at marinig ninyo sa atin yung marami sa ating mga partner na kaisa din ng gobyerno na tumutulong para po sa ating mga kababayang apektado ng krisis ngayon na pinagdadaanan naman natin actually lahat, pero lalong-lalo na ng mga tsuper, no? Ng mga public utility vehicles. So yan yung mga PUJ drivers. Mamaya meron tayong mga partner very active sa pagtulong at yan po ay sa pamamagitan ng kanilang community pantry. Ayan. Kung meron kayong gustong kung meron tayong gustong mahawahan ng community pantry, yan yung marami, no? Para nang sa ganun marami tayong matulungan. Oras natin mga kaibigan, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Sandali lamang, bigyang daan lamang natin ng balita mula sa Pag-ibig Fund. Inanunsyo po na ngayon ng Department of Human Settlements and Urban Development yung pagkakaloob po ng tinatawag na Special Pag-ibig Fund Benefits Package sa mga repatriated overseas Filipino workers upang ma-access yung kanilang savings at temporary relief sa pagbabayad ng kanilang mga housing loans. Yan po ay ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, siya ding chairman po ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, dahil yung nasabing hakbang daw po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kaukulang tulong yung mga OFW na naapektuhan po o apektado sa sumiklab na sigarot dyan po sa gitnang silangan o Middle East upang makarecover ang mga ito at muling makabangon pagbalik nila ng bansa, pagbalik ng Pilipinas. Sa inaprubahan daw pong benefit package, saklaw po niyan yung mga kwalipikadong OFW na maaaring mag-apply para ma-withdraw yung hanggang 100% ng kanilang regular savings sa Pag-ibig Fund. At kabilang po dyan, hindi lang yung kanilang mga share, kundi maging yung bahagi ng kanilang mga employer, gayon din po yung dividend share earned bago pa yung tinatawag na 20 years maturity po. And then maaari din pong i-withdraw yung hanggang 100% ng modified Pag-ibig 2 o MP2 savings inclusive of returns earned bago pa ang 5-year maturity o kaya naman ay yung tinatawag na 3-month moratorium sa kanilang housing loan payments sa Pag-ibig Fund na walang interest at penalties at loan term extended by 3 months. Kita niyo po yung package. So hanggang February 2026 po ngayong taon, ayan, naitala po ng Pag-ibig Fund
ang 891,427 registered OFW members mula po sa gitnang silangan, ano? At kabilang po dyan 86,234 MP2 savers and 40,024 housing loan borrowers, ano? Ang pinakamalaking bilang daw po niyan ay mula po sa Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at Kuwait. So yun po, ano? So yung pong naaprubahan na relief measures ay intended po, ano? Nakalaan po yan para tulungan nga po yung mga affected, no, members na nangangailangan po talaga ng tulong, no? Lalong-lalo na yung kanilang family and household expenses at kailangan ma-access yung tulong na yan mula po sa Pag-ibig Fund. Ayan. Samantala, sinabi naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta na nakahanda naman yung kanilang tanggapan na maibigay ang naaprubahang financial assistance package sa pinakamabilis na paraan, ano, para matugunan ang agarang pangailangan po ng mga apektadong OFW na miyembro nga po ng Pag-ibig Fund. Mga kaibigan, oras po natin, 36 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Oras po natin, 45 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Standby lang, Ma'am Tin, ha? Saglit lang po. Puntahan muna natin, meron lang tayong mahalagang report. Okay. Alamin natin yung report ni Giselle Ricafort, ha? Yung sapat na supply. Oo, ng... tama ba? Okay. Wala na si Giselle. Okay. Babalikan natin si Giselle. Sandali lang, Ma'am Tin. Saglit lang po. Lamang po. Reach number 1 na naman sa Metro. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizards. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una. RH. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Puntahan na po natin ang ating mga partner sa pagtulong sa ating mga tsuper. Naku, napakahalaga po nito, no? Alamin natin sapagkat ang topic po natin ngayon ay community pantry, no? Sa pamamagitan po ng programa ito, no, ng Rotary Club of Manila Premier at the same time ay Share a Hope Foundation, ano? So, alamin natin, matagal na po natin silang partner at isa din tayo sa mga naging gabay, natin sila, umalalay din doon sa ating mga beneficiary na mga nakalipas na panahon. Alamin natin sapagkat bukod po sa pagiging isang Rotarian, siya po ngayon ang United Chosen President o UCP po ng Rotary Club of Manila Premier. Siya po ang founder ng Share a Hope Foundation, no? So, yan po yung proyekto niya, yung pagsasagawa po ng mga feeding program para po sa mga kabataan na madalas ding nakakasama ng iba't ibang mga ka-Rotary clubs niya. So, isa sa madalas niyang kasama sa pagsasagawa ng project ay yung kanyang mga anak na parang bonding na rin nila po ito, no? So, madalas na natin silang kasama at naging advocacy po ng kanilang family. Actually, ito yung mga kwentong inspirasyon natin ng mga nakaraan, ano? At kasabay po ng project na yan, no, ni UCP Teen ng RC Manila Premier, ay namamahagi din po sila ng mga gulay. So yung mga gulay na yan din yung ating yan din yung inalalayan nila sa atin noon, no, sa ating mga beneficiary. At nitong mga nakaraang linggo, ilang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, kaya yung mga anak niya, sila mismo, no, talagang binuhay nila, no. Nagkaroon sila ng community pantry para sa ating mga public utility drivers. Ang kaibahan lang po niyan, imbes na mga delata yung kanila ipinamimigay sa mga tsuper at driver, ay mga gulay, no? Ayan, aalamin natin ano-anong mga gulay na talagang galing pa sa Mountain Province, no? So, I think toneladang gulay na yung kanilang mga naipamimigay. So, mga kaibigan, ang founder ng Share a Hope Foundation at United Chosen President po ng Rotary Club of Manila Premier, walang iba kundi si UCP Maria Cristina Bernal o si UCP Tintin. UCP Tin, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon, Miss May. Oo, Happy Easter and welcome back sa Public Service Hour. Happy Easter po. Ang fresh naman ng Ma'am Tintin, no? Grabe.
para namang hindi napapagod yan. Napaka-fresh. Oo, UCP-10, eto na naman kayo, grabe. So, kumusta? Mukhang nag-open kayo this time, community pantry na naman para naman sa ating mga tsuper. Tama po ba? Kwento nyo nga po ito ng maging inspirasyon po sa marami na pwede din naman pala silang gumawa ng ganito. Alam nyo naman, Miss May, yung usual namin namimigay ng delata food packs. Pero this time, tumawag na naman po sa atin ng mga farmers at cabbage and broccoli, napakasarap, napaka-healthy, napakamahal sa grocery. Pag nakikita ko nga yung broccoli mo Isang truck po, the other day, nung Saturday, 10 tons of cabbage yung ating kinuha. And then, eto lang po, kaninang 12 midnight, dumating po ang 2 tons ng broccoli and 2 tons ulit ng cabbage. Alam mo, UCP-10, hindi lang yung mga magsasaka natin ang pangunahing tinutulungan mo dito. Of course, yung ating mga tsuper na apektado at umiiyak, no? Nang dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Pero sabi ko nga, ang social naman, broccoli. ang mahal niya pagka binili mo sa ordinary. Pero this time mo problema din yung ating mga ating yung pagtulong mo sa kanila sa mga farmer, di ba? Yung pag-transport ng kanilang mga goods, ang kanilang mga produkto, di ba? Yes po. In fact, ang pamasahe ng mga gulay natin is 7 pesos per kilo. Wow. Imagine po doon. 7 pesos per kilo yung binayaran kong pamasahe ng natin, gulay from Mountain Province. Oo, ganun kalaki ang puso at advocacy ninyo sa family. Kaya po, marami talagang hindi na bumibili. In fact, napakaluwag nga daw po ng Baguio, sabi ng mga farmers. Kaya yung inasahan nilang maraming benta over the Holy Week, na maraming bakasyonista usually sa Baguio at Benguet, medyo matumal daw po, kaya napakarami nilang excess vegetables. Nakakalungkot yung ganun. Kasi unang-una, syempre, mga farmers natin yan, ibig sabihin, kung hindi maibaba yung kanilang mga produkto, di paano yun? Daming nabubulok. Yes po. At saka, kung wala pong o-order, hindi sila mag-harvest. Kasi po, syempre, nagbabayad ka din ng mag-harvest na tao. Yung mga supot. And then, ibababa mo pa sa trading post. So, kung walang buyer, hindi na lang po nila hina-harvest. So, doon tayo pumapasok. Oho. At ang laking tulong nyo para sa mga magsasaka, anong sabi nila sa iyo, UCP-10? Ay, tuwan-tuwa po. Pinadalan ako ng strawberries. Marami pong nagtatanong sa akin, what do you get for doing all of this? Yes, opo. Yun po, nakakaalala sila from time to time, masaya na po tayo. Oo nga, UCP-10, yun din ang susunod ko itatanong sa'yo But anyway, pero alam na namin yun, Kasi ganda ng inspirasyon na binibigay ninyo. At parang narinig din namin, sabi nga natin, mukhang pati yung mga kilalang actor and chef, meron kaya tama ba? Naging advocacy na rin nila yan na kunin yung benta ng mga magsasaka sa Baguio? Opo, nagpapasalamat po ako kay Chef Marvin Agustin. Pag meron pong rescue vegetable, isang message ko lang sa kanya. Actually, hindi ko pa siya minessage, parang naka-follow na siya, nakasubaybay na rin, so na rin po, kumukuha siya. And I'm also thankful with Food Trip Manila, Facebook page po yan, isang grupo ng mga food enthusiasts, mga foodies, na may isa pong nag-post, and then yun na po, medyo nag-viral siya, and naubos po natin yung 10 tons sa tulong po syempre ng mga nag-share na yan sa, of course, sa District 3810 na Rotary Club. And then, ang dami ko fellow clubmates, yung mga UCP presidents po, na tumulong din. Kumuha sila ng vegetables and then namigay din po sila on their own. Kaya marami pong nagtulong-tulong. In fact, even yung mga neighbors ko po, marami po kami. Pati yung namigay po kami sa Ortigas, mga kapitbahay ko po, namigay po kami sa Mandaluyong, mga volunteers. Marami pong nagtulong-tulong para dito sa project na to.
Oo, speaking of tulong-tulong, UCP-10, baka pwede kang mag-invite ng iba pa, no, na maaring tumulong na rin sa ating mga magsasaka at the same time, tapos dun sa ating mga apektadong sektor ng transportasyon, ano. Ano bang gagawin nila na kung halimbawa ay makiisa dun sa inyong advocacy na. At nakikita ko, pati yung mga anak mo ba yung nag-aabot ng, tama ba? Yes ng po, gulay? umakyat pa kami ng bus. Para mamigay ng gulay. Nakakatuwa po, napakasaya. Galing. At the same time, birthday po yan ng anak ko, kaya masayang-masaya kami. Wow, sino sa mga anak mo po? Yun pong bunso kong 25. Si? Birthday niya at gagraduate na. Oo. So, graduate na po yung mga anak ko, ano na. Ay, happy. Salamat sa Diyos. Oo, happy birthday and congratulations. Grabe. So, kaya ang daming daming matutulungan talaga ninyo. Tapos kasi iba talaga pagkaisa mo ang pamilya mo, di ba? Si Pitin. Bigyan mo nga ng inspirasyon yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga pwede namang tumulong. Ayan, paano pwedeng makiisa sa'yo? Again, Miss Tin. Opo, mag-message lang po sila sa Facebook page ng Share a Hope PH. Yung pong tulong na magagawa natin ay matutulungan natin ng farmers sa kanilang livelihood. Hindi masisira ang ating pong environment. Makakabawas tayo sa carbon footprint. At the same time, kung marami tayong mabibili, makakatipid na po sa fuel yung isang dalahang truck ng natin, gagamitin nating truck to get the at syempre po ipamimigay natin sa may mga dapat na bigyan, mga karapat dapat bigyan. Also po, kung gagamitin nyo naman pang personal, saan kayo nakakita ang broccoli po nasa 30-40 pesos, 60 pesos, ganun lang po yung price range niyan. Whereas sa grocery, nakita ng anak ko kanina 230 pesos. Oo, grabe. Nakita ko rin yung presyo. The price varies po every day, kaya hindi ko masabi yung eksaktong presyo. Ayun. Siyempre dun sa mga pwedeng gumawa niyan, ay pwedeng maki-collab po sa inyo, no, Miss Tin? Opo. Marami pong tumutulong sa akin, kagaya ng mga UCPs, fellow UCPs presidents ko po. Nagbibigay sila, bahala ka na, UCP-10, bahala ka na kung kaninong community mo ibibigay. So yun po, kung mayroong mga community pantry na gusto ng gulay, mag-message lang po sa amin at ibibridge po natin sila sa mga pwedeng mag-sponsor sa kanila. Ayun, tamang-tama yan. Baka meron kang gustong mga pasalamatan na UCP-10 sa inyong advocacy na yan. Of course, kasama ng buong family mo, ng mga anak mo. Go ahead po. Opo, pasasalamatan ko po ang Rotary District 3810 at maraming Rotary clubs po ng mga, hindi ko na isa-isahin, parang nasa 30 sila, Ma'am May. Dami. Food Trip Manila, Chef Marvin, Riverside Village Ladies. Maraming ko pong kaibigan. Maraming salamat, hindi ko kayo maisa-isa. Pero salamat po at 15 tons tayo in span of 4 days. And I think may kasunod pa, Ma'am May. Marami pa pong kasunod, lalo na ang mga cabbages natin. Ang dami pa pong gustong farmer na pwede pa nating tulungan. May video po silang sinend sa akin. Malaking bundok pa po yung hindi nila na pwede ba nating makita? Pwede pa nating makita yung UCP-10, yung videos mo? Pinadala mo ba sa amin? O para makita din ng ating mga kababayan? Yes po. Ayan. Yes, Ma'am May. Pinadala ko, tsaka mga pictures. Oo nga, ang dami please. pong marami pang hindi na-harvest. Para ma-encourage yung iba na bilhin yung mga produkto, di ba? Oo. Para nang sa ganun. Hindi lang po yan sa Mountain Province. I think sa Nueva Vizcaya po may nagpaparescue din sa amin. Oo. Yun medyo kulang pa tayo sa fund. So, yun muna tayong Mountain Province. So, ang ginagawa, ang ginagawa mo, UCP-10, kumbaga, tawag nito, yung mga farmers na nagpaparescue, hinahati-hati mo yun, tama ba? Opo, binibigyan ko rin ng chance yung taga Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Iba po kasi yung Benguet sa province, so iba-iba po. Ano-anong mga gulay, UCP-10, ayan, nakita na natin. Bukod sa broccoli, yung mga kasama. Cabbage, broccoli, sayote po. Pero itong dalawa, broccoli and cabbage po itong bagong dating. So kasunod po, yung wombok at saka yung sayote.
sana po matulungan nila kami agad kasi yung wombok po napakadali niyang matunaw. So, kaya medyo doon ako ninenervyos, baka kumuha ng marami tapos hindi agad ma-dispose. So, kailangan ko po ng tulong para doon at tonelada pong wombok ang hindi pa. Ano po yun, Baguio cabbage. So, marami pong tayong pwedeng tulungan pa. Sige, pag kailangan mo lang na magdi-distribute, sama mo kami dyan na UCP Teen, ha? Pag kailangan mo ma-distribute lahat yan sa mga beneficiaries. Ay, sige po. Andito ang Operation Tulong. Para nang sa gano'n na maabot natin bago masira yung mga produkto, di ba? Sige, ma'am. Ayun. Yes, ma'am. Oo. So, yan ang tinututukan mo ngayon, no? UCP Teen para sa iyong RC Manila Premier and then of course the Share a Hope Foundation. Siguro acknowledge mo isa-isa, Ma'am Teen, yung mga anak mo. Oo. Sila, yung mga names nila. Go ahead. Sige po. Of course, ang RC Tagaytay, RC Malate Prime, RC Manila Maharlika, RC Luang Island, RC Bagumbayan, Pasay Libertad, RC Manila Bay, RC Pasay West, RC Manila Midtown, RC Pasay Southeast, UCP Gerald Isaga, UCP Jorisa, UCP Team, UCP Mark, Food Trip Manila, Riverside Ladies, ang Homeowners Association po ng Riverside, pinapayagan po nila akong magtambak ng maraming gulay kahit na kumakalat na po ako sa kalye. Na maraming salamat at nagpapasensya yung aking mga kapitbahay. Sa mga kaibigan ko po at yung mga hindi ko kakilala, napakarami ninyong tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Ayan, Siyempre sa mga anak mo. Mga pagod names, na pagod sila. mga names nila, UCP Teen, yung mga names sa mga anak mo, go ahead. Si Kevin, si Calvin, si Grape, si Apple, si Banana, at saka si Orange. O, di ba? Gaganda ng pangalan nila. Fruit salad po Fruit sila salad. pag tinawag ko. Maraming salamat, UCP Teen, and congratulations po. At syempre, Maraming salamat. sa Thanks, napakalaking Mami. puso para sa ating mga kababayan. God bless you more. Ayan, mga kaibigan, si UCP, no, United Chosen President po ng Rotary Club of Manila Premier at the same time founder ng Share a Hope Foundation. Maraming salamat, UCP Maria Cristina Bernal, UCP Teen. Thank you! Sana maraming gumaya. Maganda yun para mas marami po yung tutulong sa ating mga kababayan. No, double yun yung mga nagtitinda at saka nagtitinda ng mga gulay natin na kailangan mai-transport yung kanilang mga mabubulok kung di ba kapag hindi yun naibenta. Tapos yung mga nangangailangan dito sa atin. Ay, ang bilis naman ng oras, wala na tayong oras. Mga kaibigan, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat. Hanggang bukas po 10 to 11 in the morning, DZRH Operation Tulong. Muli, maraming salamat kay Iza, Gabriel, thank you. Kay Ellen Jacinto, thank you so much. Jeric at RHTV. Muli, ako po si May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakaydayo Magkalmat, Miss Thea Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang 2 minuto makalipas ang 4 ng hapon. This time check is brought. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya.